Ang ating pong text ay makikita po natin sa John 15. Ay ang ating pong theme na nag-usapan po natin, mamalagi sa Panginoon. No? Ay napaka-importante na tayo mamalagi, lagi sa Panginoon. Because there is no other safe place in the world kundi yung tayo po nandun sa presensya ng Panginoon. Kahit na napakadami natin problema, ang problema ay yan ay nabibigyan ng solusyon because namamalagi tayo sa the source of everything sa buhay natin. No? Okay. Sa John 15 verse 4, nasabi ng ating Panginoon ay ganito. Jesus says, "Abide in me and I in you, as the branches cannot bear fruit by itself, unless it abide in the vine, neither can you unless you abide in me." Nakikita natin dito, manonotice natin sa sinabi ng Panginoon, He does not say, "Perform for me." Wala silang sinabi na mag-perform ka. Wala silang sinabi na impress for me. Impress mo ako. Para maging karapat-dapat ka. And earn for me. Wala po siyang sinasabi ganyan. Kasi sinasabi lang niya, abiding. It is not about striving. It's about staying or connecting. Dapat nakukonect na ito pa. Kahit ang dito, meron tayong halimbawa dito, yung phone natin. Kailangan nakukonect yan sa charger, no? Ang charger naman ay nakukonect sa source, kuryente. Kahit na may charger ka, kung wala namang source of power, okay, wala din, no? Okay. The phone does not try to get power. Ang phone natin, hindi naman po siya yung mag-isa na kukuha ng power, no? Kailangan, ay meron ka. It simply stay connected. Wala, kumbaga sa internet, ay hindi ka makakuha ng mga yung linya kung wala lang talagang malakas na internet, no? Okay. The moment it disconnected, it starts draining. Okay, kapag na-disconnect yun, ibig sabihin, nagsisimula na mag-drain yan. Pero hindi naman yan mabilisan, no? The same thing with our spiritual life. Hindi po biglaan na mawala ka agad. Okay? Meron po yung disconnect ka because of many things that we have done. No? So ngayon, napapalayo tayo sa totoong kagustuhan ng Panginoon. Kaya kanina, napakaganda yung message kanina. Surrendering. Dapat meron tayong, when we surrender to the Lord, it means you must obey. Okay? Kasi kung magsusurrender ka, di naman nag-obey, hindi komplikado yun. No? Kailangan, you must, kapag surrender ka sa Panginoon, wala na tayong right. Okay, wala tayong karapatan na gawin natin ang sarili natin. Kaya naman sundalo, di ba? Yung sundalo, kapag siya ay POW, okay, prisoner of war, wala siyang right na patungkol sa anong gusto niya. Hindi na, wala na. Ang may karapatan sa kanya, yung nakahuli sa kanya. Okay? Tayo, nahuli tayo ng Panginoon. Kaya siya yung may right para sa akin. Amen. Nakuha rin yung analogy. No? Very simple, no? When we stay connected to Christ, we are strengthened. Di ba yung makita natin ang talata nila? Dahil nakonektado tayo sa Panginoon, alagalisan yung puso natin. No? Nagkakaroon tayo ng strength. Nagkakaroon tayo ng tinatawag natin joy. Hindi yung ordinary joy. Kapag nakainom ka, na-enjoy mo. Enjoy ka. Tumatawa. Pero kapag hindi ka tayo ng joy, na binibigyan ng Panginoon. Joy, it will bring transformation sa buhay natin. How to treat our life, how to connect with God. Because meron kang joy. Hindi ka tayo ng joy sa mundo, mabilisan yan, madali lang yan. Kung kapag wala kang ganong problema, no? Hindi magbigat, and then nagsusupply ang Panginoon sa iyo, nakaragap yung mga blessing, enjoy na enjoy mo. Pero sa panahon naman na krisis,
mawawala na yung joy mo. Okay? Pero yung joy na binigay ng Panginoon, it will continue even in the situations na hindi mo gusto. Mananatili yan. Pero kapag na-disconnect tayo, we become weak, anxious, and drained. Nagiging mahina tayo kapag na-disconnect tayo. Kagaya din ng ating mga telephone. Pag malapit na mag-drain yung battery natin, meron lang yung indicator. Sasabihin niya 10%, 5%, 1%. No? Pababa ng pababa. And then, doon ka na magkakaroon ng anxiousness. Dahil nga doon ay maghaharap ka na ng charger o source of electric power, electricity. Kaya minsan nakaiwan mo yung charger mo, mapabalisa ka na. In a simple term, di ba? Kung saan mo tatanong ka ng mga charger, no? Ganun tayo kung ganyan, no? Okay. Makamit tumawag na mahalagang bagay. Okay? Kaya kung minsan, pag nakalimutan mo yung charger mo, ay, yan ay, it is only an example about mga material things. Pero, in spiritual, ay ito po yung makaramdaman mo, mag-iiba na yung buhay mo, mag-iiba na yung treatment mo, when it comes we are going to drains. Yes. Okay? But, isang bagay lamang, huwag natin kakalimutan kapag nararamdaman natin yun. We ask God. We ask the Holy Spirit to recharge us sa buhay natin. Di ba? Kailangan natin siya. Kaya ibinigay ng Diyos o pinangako ng ating Panginoong Jesus ang banal na Espiritu na siya po yung, kasi mag-a-ascend na, and then, kasi paalis na ang ating Panginoon, ibinaba niya yung banal na Espiritu, ang kanyang ministry is to charge us. Bigyan tayo ng tinatawag natin kalakasan, strengthen, and give us wisdom paano natin harapiin ang buhay natin na wala kagaya na, ito actually, ito yung pangako niya sa mga disciples ng Panginoon. Dahil nalulungkot sila, dahil mawawala ng ating Panginoon, na physically, mawawala sila, para yung kailangan nilang katapusan na ng kanilang ministry. At, ang sabi ng Panginoon, I will not leave you orphan. At meron akong papadala sa inyo. Siya po yung magsisilbi, charger ninyo. Amen? Okay. I hope, ay kung lahat, ay lagi natin in-acknowledge ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi siya yung kasama natin. Hindi naman magseselos ang ating Panginoong Jesus kung lagi natin tinatawag ang banal na Espiritu. Sapagkat they are one. Isa lamang sila. Kaya, everyday sa buhay natin, tawagin natin ang banal na Espiritu, lalo na pag-gising pa lang sa umaga. Acknowledge the Holy Spirit. At siya yung mag-church sa atin sa ating panghapon na joy natin sa buhay natin. Amen? Anong mangyayari sa atin kung hindi tayo sumunod sa Panginoon? What will happen to us if we don't obey our Lord? Pag hindi tayo nag-obey. O hindi tayo nag-obey sa Kanya. No? Jesus does not just explain the blessing, He also give a warning. Meron warning din. Di ba? Di lahat ay blessing, pero meron din warning. Sabi niya sa John 15 verse 6, if anyone does not abide in me, okay, so yung the word, yung, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and is withered, and they gather them, and threw them into the fire, that they are burned. Tinatanong kasi ng mga Kristiyano ito eh. Sabi nila, pwede pa ba akong mawala doon sa Panginoon kapag ako ay nag-disobey? The same thing with our salvation. Natanong nila yan. Pero, lagi natin sinasabi dito, we have the security when it comes to our salvation. Dito makikita natin, itong warning na ito, sa mga taong hindi totoo, na nakikisabay lamang o nakikidugtong lamang sa bangin. Ibig sabihin ito, kung marami din sa church, they are not true Christian, sila ay sumasakay lamang sa bangin na sinasabi dito ng John 15.
Kaya sabi niya dito, we will cast out kung we will not abide truly sa ating Panginoon. Hindi po sa mga totoo, no? Ang mga totoo, maaari po silang manglamig, pero di aan at cast out. Ang mga totoo ay pwede po silang iwalay, but because they are true Christian, sila po ibabalik muli. At ibabalik sila ng Panginoon. Because God can secure us sa buhay natin ito. Bilang ating magulang, bilang siya tinatawag natin magulang, tinatawag natin Panginoon, hindi niya inayaan na tayo ko'y mawala. Amen? John 10:28, yan po yung sinasabi ko. This is not meant to scare us, it means to reveal reality. This is a reality. Na hindi lahat na makikita natin na nagdadala ng Biblia o meron silang sinasabi about the Word, they are already true. Kaya, don't deceive. Kasi disconnected branch has no light source. Siya po ay matutuyo. Kaya yung marami pong mga hindi totoo, hindi po sila magtatagal sa church. Amen? Makikita niyo yun. Makikita natin. Kakaroon ng drive. Parang sila ay magsasawa. No? And some other people, they are to burn up. In real life, this look like spiritual dryness. Masigasig ka sa gawain, malakas ka, and use your talent, and nakikisama ka doon sa mga totoong Kristyano. Alam pa rin yung the parable of the wheat. And makikita niyo yung tinatawag nating yung totoong trigo tsaka yung trigo-triguan lamang. Alam niyo yung parable na yun? Yung parable na yun, sasabay silang laki, even they are not true wheat o trigo, alam niyo mas malakas pa lumaki yung mga flaking trigo. Sabi ng Panginoon, be careful. Kaya yung mga farmer, be careful po sila kasi meron kasi paano yung para sila ay paano papatayin yun kasi baka madama yung totoong trigo. And lost passion for God. Ito po ang makikita natin sa mga ibang Kristyano. It means passion, love. Nawala yung love. Okay? Yes, you are become more active, you are active to the ministry, pero yung love, wala. Walang love. Ang ginagawa lang natin, like a routine. Okay? Like, ito'y obligasyon. Kaya natin gawin yun. Even without love. Sabi nga ng iba, you can be even without love. Diba? Kagaya ng halimbawa lang yan. Halimbawa, merong nanlilimos sa daan o humingi ng tulong, bigyan mo siya, without any feeling of love. Kaya nawawala yung passion natin. Kaya pagharap natin sa ating tungkulin o bilang mga mananampalataya, kailangan laging kasama yung passion. Diba? May passion ka. Kahit anong maliit na bagay ang ginagawa natin, dapat yan ay kalakip ng pagbibigyon sa Panginoon. Kaya kahit wala nang gawin mo sa ministry, kapag walang love, ay madaling maano yun eh. Madaling, kasi it is about rewarding. Kapag ginagawa natin patuturo sa pag-ibig sa Panginoon, o sa magitan ng pananampalataya, pinireward tayo ng Panginoon. Pero kung marunong lang, kaya we cannot manufacture love. And let us see constant anxiety. Kakaroon tayo ng anxiety because we are being disconnected. Mararamdaman natin yun. And then minsan, by our own effort na lang ginagawa natin. Dahil alam mo, trabaho mo yun. And then, umpisa na yung the feeling of distance or emptiness. Doon, mararamdaman mo kung paano yung parang malayo ka sa Panginoon. Because we are being disconnected ourselves. Pero ang Panginoon, hindi niya dinidisconnect
sarili niya sa alay. No? Tayo lang ang gumagawa nun. No? Sometimes akala natin is okay pa rin. Pero sa mata ng Panginoon, hindi okay. Una-una, lost na yung passion ko, lost na yung love mo sa Panginoon. Kaya nga sa Book of Revelation, meron tinatawag natin first love. Kasi nga nangyayari yan sa ating buhay. No? Sa ating Panginoon, our first love sa Panginoon ay nagdidibilis yan, nagdidibilis. Because nawawala na ang ating passion, nawawala na yung ating, nagkakaroon tayo ng dryness spiritually. Because we disconnect ourselves. Disconnect natin. Ang sabi ng Panginoon, abide in me, it means stay connection. Connected sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng masabi, they do something terrible. No. It's simply you are disconnected yourself. Kasi minsan kasi meron mga tao, hindi naman tayo perfecto, nagkakaroon tayo ng pagkukulang. Yes. But it doesn't mean that nakagawa ka ng ganyan, disconnect ng sarili mo. Hindi po ganyan. Kaya nga merong repentance eh. Lumalayo tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon when we humble ourselves before God. Hindi po yung ikaw pang matigas. Nakagawa ka ng hindi maganda sa Panginoon, ayaw mo ba? Ayaw ko lumapit sa Panginoon. Dinidisconnect mo ang sarili mo. Hindi ko na kung pride yun o stay close to the Lord. Kung magkaroon tayo ng pagkakamali, huwag tayo magiging stubborn and then kinukumpit na nga tayo ng Holy Espiritu, hindi pa natin ayaw pa natin sumunod. This is the danger. Danger po yun para sa atin. Sometimes you can look busy ka sa ministry. Busy ka. Pero, wala nang passion. And then, puro striving na lang ang ginagawa natin. We strive because, para makita sa atin na we are still spiritually. Ang problema kung kahit konti lang nagawa mo, kaya po yun ay meron passion. Hindi po yung, ang dami natin ginagawa, pagkatapos na burnout ka. Kaya ngayon kung tignan niyo yung mga halaman na isa sobra yung vitamin, nasusunog yung mga daon, di ba? Makikita niya. Kami nila ng mga gananin. Kapag sumobra yung vitamin, okay, hindi maganda yung pagkaano, masusunog, natutunog yung mga daon. Ganyan po yun. We are very busy, but we have the spiritual dryness. Na? Di ba sinabi ni James, sabi nito, para bang yung ulap na walang ulan. Useless lamang kung mayroong ulap na ganyan, cloud, na walang tubig. Actually, meron talagang tubig yan. Kaya umuulan niya kapag sumusobra na yung bigat ng tubig doon. Kaya umuulan. Okay? Ganyan po yan. Ganyan din tayo. Kapag sobra na yung sakit ng nasa loob natin, umiiyak tayo, bababa yung tubig. Ganyan din. You can be active, but not abiding. Yan po yan ay isang very, that's danger. Kaya si Jesus sa John 15 ay nire-repeat po niya ng marami yung abide. Abide in me. Multiple times, makikita natin dito sa John 15. Dahil alam po niya yung ating kainahan. Alam niya kung hanggang saan ang limit natin. Sabi niya, kapag panahon na nando ka na sa limit mo, patuloy ka pa rin na magdepende, mag-trust sa Panginoon. Hindi yung, meron tayong ganyan mga ating. But, pinagpapala ng Panginoon yung humble. Kapag mataas ka, bababa ka ng Panginoon. Pero kapag nagpapababa ka, okay? Pag mababa ka, tataas ka ng Panginoon. Okay? Kasi madali tayong magsawa, madali tayong mawala, madali tayong yung maubos yung natin, yung pasensya natin. Okay? Kaya tayo ay always disconnect. Gusto natin kasi gawin natin sa sarili natin. We want to do in our own. Pero hindi natin tayo. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing.
Pwede ba yung branch na gagawa siya ng sariling bunga? No. Without connecting to the vine. Kasi yung vine siya yung magsusupply self-branch. Ang sabi ng Panginoon, don't do that. You always call us back to our relationship with God. Okay? Not performance. Kasi kung pagbabase tayo sa performance natin, very good tayo. Kasi we are very busy and more active when it comes to the ministry. Pero performance lang yun. Hindi po, ayaw po ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon, relationship. Amen? Gusto ng Panginoon, relationship. Hindi yung performance mo, kapatid. Ang ganda nga ng performance natin, pero yung, how about our relationship with God? Nakatagilid. Kailangan we always seek the relationship. Kinito natin lagi yun. Ang relationship natin sa Panginoon. Kahit nga sa mga kaibigan, you always after for the relationship, not only a friend. Di ba? Kapag nangangailangan ka, may problema ka, call a friend. Ibig sabihin, meron kayong magandang relasyon as even you are a friend. Pero kung hindi mo siya matawagan, when you need something, wala kayong relasyon talaga. Okay, nakakilala kayo. Amen? Amen. Hindi na kailangan ng performance. Relationship po ang kailangan natin sa Panginoon. Amen. Kaya po tayo tinawag tayong bilang pong mga anak ng Panginoon. Kasi di ba sabi niya, ginawa tayo mga anak at kapamilya ng Panginoon. It means we have the relationship with God. Hindi po tayo mga outsider. We are the sons and daughters of God. Through our Lord Jesus Christ sa ginawa niya sa cross. Okay. Paano yung masusunod o ma-abide ang ating Panginoon in practical way? Meron po mga practical way. Para tayo po ay patuloy tayo nakakonektado sa ating Panginoon. Okay. At paano, how do you really live out? What does abiding look like in real life? Kasi meron pong reality to when it comes to abiding. Connecting, living, at manatili sa ating Panginoon. Okay, number one. If we break down natin when it comes to the Word of God, dapat may pasihan tayo when it comes of practical applications of the word abiding. Well, letter A pala. Letter A, kasi kaya kong gumawa ng number, no? Stay in His Word. Dapat tayo manatili sa salita ng Panginoon. Because according to John 15:7, ito po kanyang sinasabi. Babasahin ko po sa inyo. If you abide in me and my word abide in you, you will ask. Okay, sabi, you will ask. Pwede tayong humingi sa Kanya. What you desire, and it shall be done for you. Ang mga nanatili sa salita ng Panginoon, kung ano yung gusto mo, anong maibigin mo, kung ano gusto mong request sa Panginoon, yan ay gagawin ng Panginoon because you are nanatili ka sa salita ng Panginoon. Word abiding here, start with letting His Word live in you, not just residing occasionally. Hindi mo yung occasionally. It means every day. This our life source, ito po yung pamumuhay po natin every day. Hindi yung occasionally. Occasionally, like linggo. O kung gusto mo, anong araw lang gusto mo. Gusto ng Panginoon every day. Instead na mag-react ka emotionally sa mga sitwasyon na na-encounter mo, emotionally, no? Bago ka mag-react, o gawin mo yung mga naisip mo, mag-pause ka muna. I-pause mo muna yung sarili mo. And then, isipin mo yung salita ng Panginoon. Kung yan ba ay naaayon, it is the will of God sa buhay natin, o kung mag-react ng ganyan ng pamunayari. The Word of God teaches us paano tayo mag-react when it comes to our situation. Kaya napaka-importante yung Word sa buhay natin. The Word of God is like a vitamin. Kagaya din ang isang halaman, nangangailangan siya ng abono. Kaya lumalaki tayo spiritually, tumitibay tayo because of the Word. Subukan natin walang Word. Magiging dry tayo.
Wow, hindi tayo pwedeng umunlad spiritual. Hindi natin maintindihan ng Panginoon because para tayong word sa buhay natin. Kaya yung word nagpapakayag patungkol sa ating Panginoon kung sino siya. Pag everyday tayo nagpapasa. Hindi yung kung ano ang gusto mo sa sarili mo, doon ka lang magbabasa. Dapat progressive yung pagbabasa. Consistent pa yung pagbabasa. At merong sistema ang dapat ang pagbabasa. Hindi yung tawa-tawa. Kung anong basta ang gusto mo, ganyan lang. Hindi. Tuloy-tuloy. Kasi the way na binabasa natin ng word, pagkaya na merong may kumukontra, may agyan sa'yo, o ano mga bagay, doon mo makikita yung answer din eh. Doon mo makikita. Lalo na sa Book of Proverbs, makikita mo doon kung paano ka tumayo sa sarili mong pananampalataya, by means of the word, tuturuan ka niya. Wow! Kaya hindi mo basta-basta tayo, kapag nagbabasa tayo, minsan makaka-encounter tayo ng parang matest nga yung word sa'yo eh. Oo, distraction. Matest na nga yung through the word na binabasa mo, darating yan. Kaya dito sinasabi ko dito, paano ka mag-response? Mag-pause ka muna. I-focus mo muna para hindi Take a break. Mag-break ka muna. Have to break. Baka ilang minuto. Pagkatapos, Tuloy. ituloy mo. Ganyan po yung practical example natin when it comes of staying in the word. Hindi yung nawawala ka na sa word. Amen? Instead of believing lies, we replace them through the scripture. Kasi kung marami kasi mga lies ngayon mga fake news, ipalitan na natin ng good news. By the word of God. Di ba? Habang tayo po nakatugtog sa Panginoon, yung obedience kasi, ay hindi mo naman pwedeng hindi naman pwedeng invento ka ng word of obedience. Okay, hindi mo pwedeng inventuhan yan. Ang obedience, siya po yan ay naturally lilitaw sa akin when we depend on the Word and when we are reading the Word. Amen. Doon po yan, hindi mo naman po mag-o-obey ako. Parang hindi mo naman hindi lang sinasabi. Paano ka mag-o-obey kung hindi mo maintindihan? When we obey God, ibig sabihin, when we try to stay alive with Him, dahil sa salita ng Panginoon, we rebel on His will. Kailangan tayo po nagre-rebel sa kanyang will. Hindi po yung, kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. Sometimes our will ang nangingibabaw kaysa sa will ng Panginoon. Kaya sumasabit tayo. Kapag nasabit ka, problema ka. Tayo nag-i-stay, ibig sabihin, we align on Him and according to His will. And then through that, may express natin yung peace. Stay in constant prayer. Ito po yung mga practical way gagawin natin, no? Kaya yung ating aplikasyon. Dapat constant prayer ka. Prayer is not just asking. It is staying connected. Kapag hindi ka disconnect ka, paano magpakikinggan ang panalangin natin? Di ba? Paano? Kaya yung panalangin ay ibig sabihin niya, konektado ka lagi. Naalala ba ninyo yung First Thessalonians 5:17? No? Ang sabi nyo, pray without ceasing. Hindi po yung everyday nagsasalita ka. Hindi naman bawat segundo nagsasalita ka. Hindi po yan yung sinasabi po ng Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. It means ongoing awareness of God's presence. Ibig sabihin, aware ka sa presensya ng Panginoon any moment. Naranasan po ninyo yung every moment na alala po na nandun kayo sa presensya ng Panginoon. Okay? Pag lagi tayo nasa presensya ng Panginoon, yan po yan ay may enjoy natin bilang po mga nakalagayan. Okay, the presence of God. Safe ka dahil kasama mo ang the source of everything. Amen. Okay? Safe tayo. And ang panalangin ko ay ibig sabihin we are talking with God in every day, every moment. Kaya nanalangin, sabi natin, every moment,
nakistay connected tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga napakapalad natin. No? Actually, prayer sakit sa atin. Dati di naman tayo marunong manalangin. Pero noong tumanggap tayo sa Panginoon, na-develop yan. No? Okay, binigay sa atin ng Panginoon. Tayo na tayo, nananalangin na tayo. Bringing our thought to Him. Yung mga naisip natin, mga plano natin. Ibigay natin sa Panginoon. Remain in His love. Kailangan, nasabi po niya sa John 15 verse 9, as the Father loved me, I also have loved you. Abide in me in my love. Okay? Abiding is not just about what you do, it's about what you receive. You stay rooted in truth. You are loved, you are accepted, you are belong to Him. Ito po yung tinanggap natin sa Panginoon. Hindi tayo yung unang umibig sa Panginoon, siya yung umibig sa atin. Amen? Tayo po'y hindi natin tinanggap ang Panginoon, siya yung actually tumanggap sa atin. Amen? Kaya tayo po ay we belong to Him. Tayo po ay para sa Kanya. Kaya ngayon turo ni Sister kanina mo, tayo ay sa Kanya. We are belong to Him. Kaya kung iisipin natin ang mga word na yun, wala na tayong marami, mga kapatid. Pero dahil mabait ang Panginoon, inahayaan tayo maging sa ating mga desisyon. Okay, makikita naman kung yan po ay, pag nagkamali tayo, ibig sabihin, ay yan ay babala para sa atin. Okay? Sana naman, kung ito po bawat desisyon natin is, ito po ay magbibigay sa atin ng advantage, no? But sometimes, karamihan sa ating mga ginagawa, tayo po ay mga palpak. Many people struggle not because they lack discipline, but because they forget they are loved. Bisan kasi kala natin ay yung mga tao na kailangan niya yung discipline. No, actually, bisan nakakalimutan natin na tayo ay tinawag ng Panginoon by means of Islam. Kaya yung mga tao kala nila wala nang umibig sa kanila, pero nga ng Diyos nang umibig sa atin. Kaya sila ay nag-struggle because akala nila nagmamahal sa Kanya. Pero according to the Word of God, God loves us. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Stay connected others believers. Ibig sabihin, kapag tayo po naka-stay connected tayo sa Diyos, siyempre, dapat connected din tayo sa mga kapatid. Hindi yung connected sa Diyos, tapos, malong lang. Pagkano lang. Malong. Hindi po pwede yung nag-iisa ka lang. Tinawag tayo ng Panginoon ay upang tayo ay magiging kabahagi ng iba. Kaya tayo po, kapag tayo po ay makikita, kaya nga meron nakaka-bless at meron din hindi nakaka-bless. Di ba? Kaya kapag yung mga tao na makita ka lang, halimbawa, talagang meron siyang problema. At makita ang buhay mo ay lagi kang naka-smile. At lagi kang makikita sa iyo ay you are very encouraging person. Yung mga tao yun ay ma-encourage din sila. Sa John 15, makikita natin. Ito po yung nakapokus po ang ating Panginoon. Bilang po ang ating actually nakapokus ang Panginoon sa mga branches. Kagaya natin. We are the branches. Kaya po sa New Testament ay pinapayag ito ang kahalagahan ng komunidad. The community of the believers. According to the John 15, we encourage us, no? Para to involve in a community of the believers. Hebrews chapter 10, verse 24-25, huwag natin kalitaan ang pagtitipon ng mga bawat sa atin. Ano ba yung significance nito sa buhay natin? Encourage one another. Stay connected sa mga tao, sa mga kapatid natin. Grow together. Tayo po magsilaki ng spiritual sa magitan ng mga kapatid natin na nagsishare ng God, ng Word of God. Kaya hindi ka pwede manatili na nag-iisa. John 15 encouraged the community of the believers.
Abiding is personal, but not isolated. Kasama po natin, hindi natin kailangan yung isolation. Kailangan natin unity and one. Abide one another. Kasi tayo po ay, ang iglesia ay para bang yan ay mga, bawat society ay para mga bricks. No? Pagtatayo ng building, kailangan yung sama-sama. Hindi po pwedeng kulang yung bricks. Kaya tayo po ay nagkakaroon po tayo ng strength because of that. Yung pagtulong-tulong ng bawat society. Okay, that's of abiding. Pag lagi ka naka-abide, makikita mo doon yung puso ng mga kagalakan. Ang buhay natin, makikita doon, may enjoy mo. And then, nakaroon ka ng transformations in life because you are abiding. Hindi po pwede magbago ang branches sa kanyang sarili lamang. Kailangan niya yung dumagaling na source galing sa vine. Kapag nag-green ang mga dahon po ng branches, because of the vine. Kaya merong transformation. And then, nagkakaroon ng bunga. Part of transformation. Kailangan may bunga. Kapag tayo po ay nakadugtong sa vines, our life begins to transform. Nakadugtong tayo sa Panginoon, our life began to transform inside out and inside in. Sa labas at sa loob natin, nagkakaroon tayo ng transformation. Mag-isip tayo kung walang nagiging transformation. Mga kapatid. Bagamat mabagal ang transformation ng iba, hindi ibig sabihin, they are not true. Okay? Meron talagang mabagal. Pero maghintay tayo, be patient, suwag mo na natin. Hindi po yung ang Panginoon natin is very patient solo sa atin. Kahit na medyo minsan, matigas ang ulo natin. Ang ating Panginoon, lagi naghihintay yan. Hindi po siya. Hindi ka lang mawala sa connection. Pero ang Panginoon is still insisting himself to be connected with you and me. Minsan, sumusuko na tayo, no? Ano ba yun? Minsan, we experience na gusto na natin mag-stop. Because of many kinds of circumstances sa buhay natin, gusto natin huminto na tayo. Pero, ang Panginoon ay hindi ko niya ginagawa yun. He's always insisting to continue our life as a believer. John 15 verse 11, yung ating pong experience sa buhay po natin, it will bring joy. Kung born again na walang experience patungkol sa Diyos, kapatid, mag-isip tayo. True experience, doon tayo tumitibay sa buhay natin, hindi lang mananampalataya. True experience. Na-experience ko ba kung panahon na ikaw ay umiiyak ang Panginoon, siya ay nagbigay sa iyo na magbigay sa atin ng aliw, o joy, comfort. Yan. Sinasabi ko, dapat doon may experience mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Paano natin masasabi mabuti ang Diyos kung hindi natin may experience? Paano natin masasabi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig kung hindi natin may experience ng pag-ibig? Huwag lang pag-ibig sa sarili. Ang Diyos ayaw niyo yun. Gusto ng Diyos na pag-ibigan na kaya dito. Magbibigan kayo para kayo ay magkilala bilang mga disipulo ko, sabi ng Panginoon. We can experience that because of the love of God. Okay. Our happiness is not temporal. Hindi po temporary yung happiness na enjoy natin. Ito po ay magpawalang hanggan ang joy natin because we are connecting with, or we are being connected with the body, the source. Kaya yung ating, sometimes tumataan kahit sa mahirap. Kahit na ngayon ang halaman, inaampas-ampas ng malakas na hangin yan, yung mga branches, di ba? Hindi naman laging peace. Meron din mga pagkakataon na dinuyugod tayo ng hangin. Okay? Hindi po yung not only mood, hindi po nakukuha sa mood ang joy. Ang tuong joy na nanggaling sa Panginoon is not based according to our mood.
Limod tayo eh, may cake tayo. Pero, hindi po yun based doon. Kasi, manibili ka ng Panginoon. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Panginoon to enjoy the presence of God. Kung yung wala kang sabot, hindi mo mamamaragap ng presensya ng Panginoon. No, hindi po ganyan. Mag-abide ka lang. Mararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Abide. Stay connected. Ganyan lang ang gusto ng Panginoon sa atin. Siya yung magpaparamdam sa iyo, hindi ikaw lang magpaparamdam. Siya yung magpaparamdam sa iyo. When it comes of our praise and worship, wala kang sa mood. And then because we are not abiding. Pero mag-abide ka sa Kanya, mararamdaman mo kung ano yung lala kung may mga kanta. Magpuplow sa ating buhay yun. Kaya meron transformation sa buhay natin kapag tayo ay still connected to abide to the Lord sa ating Panginoon. Walang sasabi for good. Wala dito. Abide ka lang. At yan ay sasama sa buhay natin. Amen? Okay. Your prayer become powerful. Sabi nga niya sa chapter 10 verse 7. Sabi niya, if you abide in me, my Lord, abide in you will ask and you will desire, and it shall be done for you. Why? Because you are abide. Kaya po, gagawin ng Panginoon ng mga bagay niyo, because you are connected. Kagaya ng cellphone mo. Konektado kasi sa source. Kaya meron sa church. Your desire aligned to God's will, yung puso natin magre-reflect kung ano yung puso ng Diyos. Di ba? Di ko lang kung anong klaseng reflection ng sa inyo sabi. Your life very much works kung tayo ay patuloy na nakadepende sa ating Panginoon. Verse 6, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is cast out and as a branch, and wither and gather them and throw them into the lake of the fire, and they are burned. Okay. Kaya minsan, yung mga even totoo ka, halimbawa totoo ka talagang Christian. Bakit hindi ka namumukha? Nag-burn yan. Dahil po, sometimes ginagawa natin ng mga bagay na yun sa atin lang. Dahil gusto mo kasi magiging popular ka. Huwag na yung isipin yung magiging popular. Actually, popular ka na sa langit. Nakatalangin mo sa libro, sa aklas ng Diyos eh. Oo, nakatalangin yung pangalan mo. Huwag na kailangan yun. Kaya marami yung nag-disconnect because of that. Matthew 7:21. Gusto ng Panginoon, tayo po maging residents ng kanyang presensya. Kasi tayo po ay para tayong mga turista. Gusto na, huwag naman sana dapat we stay as a resident sa ating Panginoon. Amen? Let us pray. Hallelujah.